Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong taga-subaybay ng Kwentong Puso. Ako po si Clara, at gaya ng dati, samahan niyo akong huminga ng malalim. Ngayong araw, hahawakan natin ang isang kwentong kailangan nating damhin, hindi lang ng puso, kundi pati na rin ng ating budhi. Sa buhay, may mga taong nagtataya ng lahat para sa pamilya, nagpapaubaya at tahimik na nagtitiis. Pero paano kung ang taong pinagkakatiwalaan mo ang siyang magtatapon sa iyo ng pinakamabigat na kasinungalingan? Ang tanong, kakayanin mo bang ipaglaban ang katotohanan kung ang kapalit ay ang dangal na matagal mong iningatan? Isadora, bitawan mo siya. Hindi ka parte ng pamilya namin, Manang Elena. Magnanakaw. Ginagamit mo lang ang bata. Ibalik mo ang pera. Rosa, napakapit si Rosa sa dibdib. Hindi ako magnanakaw. Isadora, tawa ng malakas, mapait. Hindi ka raw magnanakaw? Nakita ka naming kumuha ng allowance ni Santi sa safe, Rosa. Nakita namin. Magpakatotoo ka. Hindi ka praktikal na tao. Isa ka lang hamak na server. Umalis ka na bago pa kita ipabarangay. Tumigil ang mundo ni Rosa. Ang tinig ni Isadora. Mas masakit pa sa malamig na hangin ng Tagaytay. Ang dibdib niya, parang tinusok ng libu-libong karayom, magnanakaw. Siya? Siya na nagtiyaga sa Cafe Bahaghari. Siya na nagtipid ng bawat kusing para sa maintenance ni Lola. Siya na sumasalo sa bawat pag-iyak ni Santi. Tapos, tinawag siyang magnanakaw. Dahan-dahan siyang lumingon kay Alejandro. Nakatayo ito, tahimik. Nakatingin sa kanya. Walang kibo. Wala. Ni isang salita. Ang kanyang mata, puno ng doubt. Tumingin si Rosa kay Santi. Niyakap ni Santi ang binti niya. Umiiyak, nanginginig. Santi, Rosa! Wag! Wag kang aalis! Ang kamay ni Rosa. Nanginginig. Tinanggal niya ang kamay ni Santi. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang hawakan ang bata habang tinatapakan ang hiya niya. Rosa. Wala akong kinuha, I swear. Isadora. Tiningnan si Alejandro. Ayan, kuya. See? Nagsisinungaling pa rin. Kung wala kang gagawin, ako ang kikilos. Alexandro. Biglang gumalaw si Alejandro. Tama na, Isadora. Isadora. Ngumiti ng tagumpay. Kaya mo palang magsalita, kuya. Alexandro lumingon kay Rosa. Ang tinig niya, hindi galit pero pagod. Rosa, mas makabubuti siguro na umuwi ka muna para magpalamig. Umuwi. Parang sinampal si Rosa. Hindi siya magnanakaw ang sinabi ni Alejandro. Hindi huwag kang umalis, kundi umuwi ka muna. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang lalaking tiningala niya dahil sa kindness niya sa anak. Ngayon, pinapaalis siya dahil sa duda. Rosa, napangiti siya. Pait. Uuwi. Saan? Sa bahay na puno ng utang na loob? Alam mo, Alejandro, hindi ako nandito para sa pera mo. Nandito ako para sa anak mo at para sa pangako ko kay Lola. Isadora. Umikot ang mata. Huwag ka nang magdrama, Rosa. Just go! Hinatak ni Isadora ang braso ni Santi palayo. Parang nawalan ng hininga ang bata. Rosa. Tumingin siya sa mata ni Alejandro. Naghahanap ng huling sagot. Tiwala. Yan lang ang hiniling ko. Alexandro. Yumuko siya. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Isang simpleng linya. Pero wawasak sa lahat. Tinalikuran niya sila. Ang tingin niya sa lupa. Ayaw niyang makita ang tingin ng mga empleyado. Ang hiya, sobra. Naglakad siya palabas ng resort, papunta sa bus stop. Ang ulan, nagsisimula na. Ang luha niya hindi halata dahil sa ulan, pero may mas malaking sakit, mas mabigat pa sa hiya. Rosa, inner monologue. Lola, kinuha niya ang cellphone gaya niya basa.
Tinawagan ng nurse sa ospital. Rosa. Hello, nurse. Si Rosa po ito. Kumusta po ang lagay ni Lola? Nurse, tinig na may pag-aatubili. Rosa, may kailangan akong sabihin sa'yo. May tumawag dito. Iyong insurance mo, hindi na raw valid. Hindi na kaya ng ospital natin ang treatment ni Lola. Nabasag ang telepono sa kamay niya. Rosa sigaw, pero walang boses. Bakit? Ang tingin niya, napunta sa isang mamahaling itim na kotse na humahabol sa kanya. Si Alejandro. Hindi ang akusasyon ang pumatay kay Rosa. Hindi ang duda, kundi ang pagkawala ng tanging pag-asa niya. Napahinto si Rosa. Biglang sumulpot si Isadora, nakasilong sa payong sa tabi ng kotse ni Alejandro. Isadora. Malamig na tinig. Parang nanalo sa gera. Huwag ka nang umasa sa kanya, Rosa. Praktikal lang siya. At ako, siniguro kung wala na siyang reason para tulungan ka. Bye-bye, Lola's Insurance. Napaatras si Rosa. Ang ulan, lalo pang lumakas. Wala na siyang reason para tulungan ka. Parang sirang plaka ang linyang yon ni Isadora. Nagdilim ang paningin ni Rosa. Hindi dahil sa galit, kundi sa fear. Ang banta ni Isadora, hindi na tungkol sa pera o karangalan. Ito ay tungkol sa buhay ni Lola. Nakatayo lang si Alejandro sa likod ni Isadora. Sa loob ng kotse, nakatingin. Hindi bumaba. Ang pagod. Hindi na siya lalaban. Hindi na niya babaguhin ang isip ng Arriaga. Umalis siya. Tumakbo. Hindi na lumingon. Pagdating sa ospital, kinuha niya si Lola. Ang mukha ni Lola, payapa, ngumingiti. Walang malay sa nangyayari. Lola. Hinawakan ni Lola ang mukha ni Rosa. Oh, ang ganda ng anak ko. Nagtatrabaho ka pa rin ba sa karinderya? Napapikit si Rosa. Hindi niya na kailangan ng lie. Hindi na niya kailangan ng pagpapanggap. Rosa. Opo, Lola. Nagluluto po ako ng paborito ninyong sinigang. Uuwi na po tayo. Sa bahay. Ang kamay ni Lola, malamig. Ang paglamig ng kamay na yon, parang sinasabi, wala na. Tapos na ang laban. Sa bahay rentahan sa barangay, masikip. Ang hangin, hindi kasing linis ng Tagaytay. Ang ingay, hindi ganoon katahimik. Kinabukasan, nagising si Rosa. Wala siyang pera, wala siyang insurance, wala siyang trabaho, at ang lola niya, critical. Rosa, inner monologue. Kailangan kong mabuhay. Para kay Lola, nagpatuloy siya sa pagbenta ng tsaa at kape sa isang maliit na tindahan sa tapat ng inuupahan. Ang mga tao, nagbubulong-bulungan. Kababaihan. Tinitingnan si Rosa. Kawawa naman. Pero, sabi nila magnanakaw daw sa isang sikat na resort. Kababaihan do. Sikat ang Arriaga. Imposibleng magkamali sila. Siguro, nabulag lang tayo sa ganda. Hiya, ang hiya. Hindi ang tanging nagpabigat sa kanya. Ang hiya ay isang luxury kung buhay ng mahal mo ang nakataya. Sa Arriaga Highlands, ang bahay malaki. Maraming silid, pero tahimik. Sobrang tahimik. Si Santi, nakaupo sa isang sulok. Niyakap ang sarili. Simula nang umalis si Rosa, lalong lumala ang kalagayan niya. Ayaw niyang kumain. Ayaw niyang magsalita. Alexandro umupo sa tabi ni Santi. Anak, gusto mo bang magbike tayo? Santi. Umiling. Ingay. Alexandro malungkot. Hindi naman maingay sa labas, anak. Santi. Hindi dyan. Dito. Tinuro ang ulo. Ingay na naman. Kailangan ko si Rosa. Alexandro. Inner monologue. Ingay. Nasaan ang ingay? Ang ingay. Hindi sa labas, kundi sa loob ng isip ni Santi. Walang sino mang makapagpapatahimik sa ingay na yon. Kahit ang sikat na therapist, nabigo. Si Rosa lang. Ang simpleng tunog ng almires niya. Pumasok si Isadora. Nakasuot ng designer dress. Isadora. Tinaasan ng kilay si Alejandro. Kuya,
Baka kailangan na nating itigil iyang pagpapatherapy mo. Sayang lang ang oras. Praktikal tayo dapat, kuya. Alexandro, mahinang tinig. Huwag ka namang ganyan, Isadora. Ang bata, Isadora malamig. Ang bata, kailangan ng stability. Kailangan mo ng asawa, kuya. Hindi ng isang server na magnanakaw pa. Inilabas ni Isadora ang mga papeles. Isadora, si Attorney Ramos. Inaasikaso na ang guardianship mo. Pero, sabi niya, mas madali kung ikakasal ka sa isang tao na may connections. Alexandro, inner monologue. Kasal, Isadora. Si Denise, anak ng isang politician. Maganda, matatag, at higit sa lahat, hindi ka aalisin sa posisyon mo bilang legal guardian ni Santi. Kung mag-iisa ka, baka maging public scandal ito at baka ma-revoke ang guardianship mo. Natigilan si Alejandro. Hindi pera ang banta, kundi ang pagiging ama niya. Hindi niya kayang mawala si Santi. Tumingin si Isadora sa kanya. Ngumiti. Isadora, sige na kuya, praktikal lang tayo. Para kay Santi. Sa gabi, naglalakad si Rosa sa eskinita. Malamig. May dala siyang plastik ng tsa at kape. Biglang may tumawag sa kanya. Lalaki, Rosa. Si Alejandro, nakatayo sa kanto, nakasuot ng baseball cap, Rosa. Hindi siya lumingon. Umalis ka na, Alejandro. Wala ka nang dapat gawin dito. I have my own problems. Alexandro. Rosa, hindi totoo ang tungkol sa insurance. May inayos lang akong deal. Rosa. Lumingon siya. Ang mata niya, galit. Deal? May deal ka pa ring sinasabi? Hindi ako product na may deal. Wala akong price. Umalis ka na. Iyan ang huling beses na sinasabi ko sa'yo. Tumalikod siya. Naglakad palayo. Biglang narinig niya ang ring ng kanyang cellphone. Isang private number. Sinagot niya. Tinig, mahina. Rosa. Ingat ka, Rosa. Sino ka? Tinig, mahina. Hindi na sumagot. Tumunog lang ang tunog ng cellphone. Si Isadora, kausap niya ang manager ng insurance. May narinig akong transaction. Be careful. Naputo lang tawag. Tumingin si Rosa sa likod. Wala na si Alejandro. Pero ang tinig, nagbigay sa kanya ng isang kislap. Hindi siya nag-iisa. Rosa, inner monologue. Kung hindi ako magnanakaw, sino ang gumawa nito? Sa Arriaga Highlands, Alexandro, nakaupo si Alejandro sa kanyang library. Isang magulo at walang kaluluwang lugar. Kinuha niya ang cellphone. Tinawagan si Isadora. Alexandro. Isadora, tinatanggap ko ang sinabi mo. Gagawin ko ang paraan para makuha ko ang guardianship ni Santi. Isadora, tinig na may tagumpay. Mabuti kuya, praktikal ka na, Alexandro. Pero, hindi ako magpapakasal. Not yet, Isadora. Tinig na may pag-aalala. Pero, kuya. Alexandro malamig. Ako ang ama ni Santi. Ako ang magpapasya. Pero tatanggapin ko ang suhestyon mo. Hanapin mo si Denise. Iyon lang. Tinitigan niya ang bintana. Nakikita niya ang lamig ng gabi. Alexandro, inner monologue. Kasal? Panganib? Hindi niya alam. Pero ang isang bagay, clear sa kanya ang pagkawala ni Rosa. Mas malaking panganib kay Santi kaysa sa divorce o kasal sa isang politician. Kinabukasan, isang malaking headline sa dyaryo. Arriaga nakipag-usap sa pamilya ng isang kilalang politiko. Kasal, nakatakdang mangyari. Kasal, nakatakdang mangyari. Nakatitig si Rosa sa lumang dyaryo. Nakita niya ang larawan ni Alejandro at ng isang babaeng mukhang perpekto. Ang bawat linya, parang confirmation. Rosa, inner monologue. Gaya ng dati, ang mayaman,
Pinipili ang mayaman. Ang mahirap, naiiwang mag-isa. Wala na siyang energy para magalit. Pinalitan na ito ng pagod. Isang malalim na pagod. Alam niyang maliit lang siya. Alam niyang praktikal ang buhay ni Alejandro. Inipon niya ang lahat ng barya sa lalagyan. Kailangan niyang mag-ipon para sa major operation ni Lola. Nagpatuloy siya sa pagluluto ng kape at tsaa. Ang bawat buhaghag ng tsaa, parang panalangin. Ligtas. Sana ligtas si Lola. Samantala, sa loob ng Arriaga Highlands, ang panalo ni Isadora ay walang lasa. Ang nangiti ni Santi nawala. Lahat ng toys, hindi pinapansin. Lahat ng laro, walang kabuluhan. Alexandro. Nagsasalita sa telepono kasama ang kanyang secretary. Kailangan ko ng investigador. Quietly. Gusto kong malaman kung sino ang nagpalik ng kwento sa insurance manager. Secretary sa kabilang linya. Sir, ginawa na po ni Ma'am Isadora. May official letter po siya kay Attorney Ramos na siya na ang hahawak ng lahat. Alexandro galit. Sino ang nagbigay sa kanya ng permission? Secretary. Ang board members po. Sabi po ni Ma'am Isadora, stress ka raw po sa sakit ni Santi. Nanlamig si Alejandro. Hindi niya alam na ganoon nakalawak ang kontrol ni Isadora. Alexandro. Inner monologue. Gusto ko lang, kapayapaan para sa anak ko. Kinagabihan, lihim na lumabas si Alejandro. Hindi siya nagdala ng driver. Hindi siya nagdala ng bodyguard. Dumiretso siya sa barangay ni Rosa. Nakita niya ang maliit na karinderya. Nakita niya ang ilaw na galing sa bintana. Huminto siya sa gilid. Hindi siya bumaba. Natatakot siya. Alexandro. Inner monologue. Paano kung tama siya? Paano kung magpakita ako at tatanggihan niya ako? Nakita niya si Rosa, nakahawak sa ulo ni Lola. Kinakantahan niya ng isang folk song. Simple, payapa, hindi tulad ng kanyang bahay. Sa kanya, walang silence. Sa kanya, puro doubt at fear. Si Lola, nagising. Lola, tumingin kay Rosa. Hija, huwag mong isipin ang mga problema. Huwag mo akong isipin. Smile, maging happy ka. Rosa yumuko. Hindi niya kayang ngumiti. Lola, hindi po ako malungkot. Lola, hinawakan ng kamay ni Rosa. Ang pag-ibig, hindi dapat binibili. Dapat binibigay ng walang pressure. Mag-ingat ka. Napatigil si Rosa. Tumingin siya sa bintana. Nararamdaman niya ang presensya ni Alejandro. Hindi niya alam kung bakit. Biglang, nag-iba ang mukha ni Lola. Lola nagtawa. Oh, ang gwapong lalaki. Siya ba ang kasintahan mo, Hija? Kasintahan? Napatingin si Rosa sa bintana. Nandoon si Alejandro. Nakatitig sa kanya. Hindi guilty, kundi sad. Nakita ni Alejandro na nakita siya ni Rosa. Hindi siya gumalaw. Naghintay siya. Pero si Rosa, umilag. Hinarangan niya ang bintana. Gamit ang kortina. Rosa, inner monologue. Huwag na, Alejandro. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Hindi siya nakinig sa lola niya. Ang kailangan niya, kaligtasan. Rosa, mahinang tinig. Matulog na po tayo, Lola. Sa kotse, tinawagan ni Alejandro si Rosa. Rosa. Sinagot niya, walang emosyon. Ano na naman, Alejandro? Wala na akong ibibigay sa'yo, Alexandro. Rosa? Alam kong hindi mo ako paniniwalaan, pero it was a mistake. Hindi ko pinutol ang insurance, Rosa. Ngumiti siya. Pait. Hindi mo pinutol? Sino? Ang multo? Huwag mo akong gawing tanga, Alejandro. Ang kapatid mo, pamilya mo, utang na loob mo ang problema mo. Alexandro, hindi ko alam ang gagawin ko. Si Santi, hindi na siya nagsasalita. Rosa, nanigas ang boses.
Hindi ko na problema yan. Ang problema ko, survival at ang dangal ko. Alexandro, naiinis. Rosa, bakit ka ba ganyan? Rosa, bakit ako ganyan? Dahil tinawag mo akong magnanakaw. Indirectly. Dahil pinili mo ang reputasyon mo kaysa sa truth. Alexandro, tahimik. Rosa, kung gusto mong makita si Santi na masaya, fight mo ang justice ko, hindi ang guardianship mo. Ibinaba ni Rosa ang telepono. Nakita ni Alejandro si Manang Elena, ang kwangiya, sa isang convenience store. Nag-iisa siya. May hawak na sobre. Tumingin si Elena sa paligid. Nerbiyoso. Nakita niya si Alejandro. Nanlaki ang mata niya. Manang Elena. Sintig na nanginginig. Sir Alejandro, ano pong ginagawa niyo dito? Alexandro, Manang, may kailangan akong itanong sa'yo. Ang insurance, ikaw ba ang nag-utos sa manager? Yumuko si Manang Elena. Tumulo ang luha niya. Manang Elena. Opo, sir. Si Ma'am Isadora. Binayaran niya ako. Alexandro. Galit, pero pinigilan. At ang pera? Ang allowance ni Santi? Manang Elena. Umiling. Hindi ko alam, sir. Hindi ako. Hindi ko kinuha. Tanging ang insurance lang. Maniwala po kayo. Alexandro, napatingin sa sobre. Ano yan, Manang? Manang Elena. Itinago ang sobre. Wala, sir. Pensyon ko lang. Sige po. Aalis na po ako. Mabilis siyang umalis. Ngunit may nahulog sa lupa. Isang maliit na tiket. Air ticket to Cebu. Isang araw matapos umalis si Rosa. Alexandro, inner monologue. Bakit siya pupunta sa Cebu? Bakit ang isang matandang manang na katulad niya ay may air ticket? Hindi ito pension. Asko, kinabukasan. Ang dyaryo? May bagong balita. Headline. Arriaga tinatapos na ang pag-uusap sa pamilya ng politiko. Wedding cancelled? Ang pangako ni Alejandro kay Rosa, sinimulan niyang gawin, pero sa kasamaang palad, may mas malaking balita pa. Rosa, inner monologue. Wala akong paki. Kailangan niyang maging strong para kay Lola. Biglang may nag-text sa kanya. Private number, text message, tingnan mo ang TV. Ngayon na. Binuksan niya ang TV. Isang press conference sa harap ng Arriaga Highlands. Isadora. Nakatayo siya sa harap ng maraming media. Hindi na po kami magpapakasal. Pero si Mr. Alejandro Arriaga, wala na siyang right para hawakan si Santi. May proof po kami na nakikipag-date siya sa isang babaeng may record ng financial fraud at instability. At proof po yan na hindi siya qualified para maging guardian. Napasigaw si Rosa. Financial fraud. Isadora. SATV. Ngumiti ng mapait. Ipakikita namin sa inyo ang lahat ng documents. Simulan na natin ang battle for guardianship. Financial fraud? Hindi na niya ito makayanan. Hindi na tungkol sa pera. Hindi na tungkol sa hiya niya. Ito na ang huling laban. Ang galit. Nagbigay sa kanya ng lakas. Tumawag si Rosa sa isang lumang kaibigan, isang barangay captain. Rosa Kapayan, pwede po ba akong humingi ng favor? Kapitan. Sige, Rosa. Alam kong walang kasalanan. Ano ba iyon, Rosa? Kailangan ko ng background check sa isang tao na nagngangalang manager ng insurance company. Kapitan. Sige, hahanapin ko. Utang na loob na lang sa'yo. Sa Arriaga Highlands, nag-iba ang simoy ng hangin. Mula sa lamig ng Tagaytay, naging init ng galit. Alexandro, nakaharap kay Isadora, sa harap ng portrait ng kanilang mga magulang. Ano ang ginawa mo, Isadora? Financial fraud. Saan mo nakuha ang ideyang yan? Isadora, tawa ng mapait. Ang witness mo, kuya, isang server na walang background. Wala siyang mapagkukunan ng pera. Ang lola niya may sakit. Hindi ba't clear na ginamit niya ang pera ni Santi? Logical, kuya. Be practical. Alexandro. Uminit ang ulo.
Hindi siya magnanakaw, Isadora. Kung hindi siya magnanakaw, nasaan ang allowance ni Santi? Walang makakita. Siya lang ang nandoon. Alexandro, hindi mo kailangang gawin ito. Bakit mo ginagamit si Santi, Isadora? Ginagamit? Ako ang nagligtas sa'yo. Gusto ko lang na maging stable ang pamilya natin. Hindi ako magiging guilty sa'yo. Alexandro, tumingin sa portrait ng mga magulang. Ang utang na loob ko sa'yo. Matagal nang bayad, Isadora. Pinalaki mo ako. Salamat. Pero, Isadora umiyak. Kung ganoon, kalabanin mo ako, kuya. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng court. Kinagabihan, nakita ni Alejandro ang manang Elena sa isang kasino sa kabilang bayan, nakasuot ng magandang damit. May hawak na maraming chips. Alexandro, inner monologue. Cebu? Casino? Alexandro, nilapitan si Elena. Manang Elena. Nagulat. Ang lahat ng kulay nawala sa mukha niya. Sir Alejandro, ano po ang ginagawa niyo dito? Alexandro, ang air ticket mo, ang pension mo. Manang, be honest. Para saan ang Cebu? Manang Elena, niyakap niya ang kanyang sarili. Pakiusap, sir. Huwag mong sabihin kay Ma'am Isadora. Alexandro, ano ang kapalit ng pagsisinungaling mo? Manang Elena, umiyak. Sabi ni Ma'am Isadora, bibigyan niya ako ng pera para sa cancer treatment ng kapatid ko sa Cebu. Hindi ko po kinuha ang pera ni Santi. I swear, I am just guilty for the insurance. Alexandro, naiintindihan niya, compassion. Alam kong hindi mo kinuha ang pera. Pero, Isadora, sinabi niya ba sa'yo na magnanakaw si Rosa? Manang Elena, opo, sabi niya, nakita niya. Alexandro, nanggit-ngit ang bagang. Salamat, Manang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin, but you have to stop. Bumalik si Rosa sa kanyang karinderya. Kapitan, sa telepono. Rosa, nakuha ko na ang information mo. Ang insurance manager. Umalis sa trabaho 1 buwan na. Ang nakalipas, may tumawag daw sa kanya na nagbigay ng pera. Rosa. Sino? Kapitan. Hindi sinabi. Pero ang signature, hindi galing sa manager. Forged daw. Rosa ngumiti. Matigas. Salamat, Kap. Ngayon, may bago akong target. Nagpadala si Rosa ng text message kay Alejandro. I know about the forged signature. Your sister is playing a dangerous game. Sa gabi, sa Arriaga Highlands, binuksan ni Alejandro ang safe ni Santi. Tiningnan niya ang natitirang pera. Walang kulang. Pero, may isang bagay na strange. Sa ilalim ng isang tumpok ng bills, may isang maliit na barya. Isang lumang Philippine coin. May tatak na hindi na ginagamit. Naalala niya, ibinigay ito ni Rosa kay Santi bilang lucky charm. Bakit nandoon yon? Kinuha niya ang coin. Napansin niya? May isang maliit na sticker sa likod ng safe. Alexandro, inner monologue. Ano ito? Inalis niya ang sticker. Recording device. Narinig niya ang tunog. Tinig. Isadora. Sige, kunin mo na. At ilagay mo ang barya na yon. Tinig. Santi. Mama Rosa. Tinig. Isadora. Shh! Heto, Santi. Heto na ang bago mong barya. Tingnan mo. Huwag kang maingay. Ang lahat ng duda, nawala. Galit. Galit na hindi niya naramdaman kailanman. Nakuha niya ang lahat ng ebidensya. Ang proof. Pero huli na. News headline. Sa TV. Exclusive. Arriaga Highlands CEO. Nakita na nakikipag-meet sa isang mysterious woman. Financial fraud case. Lumalalim. Ipinakita ang larawan ni Alejandro at Manang Elena sa kasino. Rosa, inner monologue.
Casino? Manang Elena? Nakasigaw si Rosa. So hindi totoo ang lahat. Hindi na niya maintindihan kung ano ang totoo. Biglang nagring ang telepono ni Rosa. Si Alejandro. Rosa galit. Alejandro, ano na naman ito? Alexandro. Huminga siya ng malalim. Rosa, may nakuha akong proof pero huli na. Inayos na ni Isadora ang lahat. Rosa huli? Bakit? Alexandro. Pagod. Kailangan kong pumunta sa court. Pero alam ko na ang mananalo. Kinuha na ni Isadora ang lahat ng connection. Rosa sumigaw. Wala kang proof. Kaya ka pupunta sa court para ibigay sa akin ang fault. Alexandro. Nag-iba ang tinig. Rosa. Ang guardianship ni Santi. Matatalo ako. Kailangan kong tanggapin ang sinabi ni Isadora. Rosa. Ano? Alexandro. Magpapakasal ako para sa guardianship ni Santi sa isang babaeng stable. Ang puso ni Rosa. Nabasag. Magpapakasal ako para sa guardianship ni Santi sa isang babaeng stable. Ang salitang stable, parang sumpa. Stable. Hindi niya. Hindi ang server na may lola na may sakit. Hindi ang magnanakaw na walang respeto sa mata ng lipunan. Rosa, mahinang tinig. Congratulations, Alejandro. Sana maging happy kayo. Ibinaba ni Rosa ang telepono. Hindi na siya iiyak. Ang luha. Naubos na. Pinalitan na ng bato ang puso niya. Kinabukasan, nasa karinderya si Rosa. Naglalaba. May lalaking nakatayo sa labas. Si Alejandro. Alexandro. May hawak na sobre. Rosa, kailangan mong makita ito. Ang proof, Rosa. Hindi siya lumingon. Anong proof? Proof na kinuha mo ang life ko? Wala akong kailangan dyan. Alexandro. Nilapag ang sobre sa mesa. Hindi ako nagpakasal. Hindi ako liar. Listen to me. Rosa. Humarap siya. Ang mukha niya walang buhay. Hindi ka liar? Pero pinili mo ang reputation mo. Pinili mo ang guardianship mo. Ang lola ko. Nasa bingit ng kamatayan. Ano ba ang mas mahalaga, Alejandro, Alexandro? Nahihiya. Ang buhay ni Santi. Siya. Hindi siya nagsasalita. Wala na siyang peace, Rosa. Tawa ng maikli. Ang peace niya? Sige, hayaan mong sabihin ko sa'yo kung ano ang peace niya. Peace niya ay ang karangalan ko. Ang hiya na tinanggal mo. Kinuha niya ang sobre, hindi niya binuksan. Itinapon niya sa basurahan. Rosa, malungkot. Wala na akong time para sa drama mo. Aalis ako. Ibebenta ko ang karinderya ko. Alexandro nanigas. Ibebenta? Bakit? Rosa, hindi ko kailangan ng insurance. Kailangan ko ng cash para sa operasyon ni Lola. Alexandro. Huwag. Ako na ang magbabayad. Ako? Rosa. Sumigaw. Huwag. Hindi ako charity. Hindi ako magnanakaw. Umalis ka na. Umalis si Alejandro. Pero ang sobre. Nandoon pa rin sa basurahan. Umiyak si Rosa. Pero ang luha. Silent. Santi. Bakit ka ba ganyan, Santi? Inilabas niya ang sign ng for sale sa karinderya. Sa Arriaga Highlands, Isadora masaya. Naglalakad sa hall. Kuya, may good news ako. Ang court, pabor sa tin. Ang press, galit kay Rosa. Ang stock market, stable. Alexandro, walang emosyon. Isadora, huwag kang maging masaya sa sakit ng iba. Isadora. Umiwas ng tingin. Sakit? Hindi ako ang nagbigay ng sakit. Sila. Nagbigay si Alejandro ng isang maliit na kahon kay Santi. Alexandro anak, tingnan mo. Binuksan ni Santi, isang bago at mamahaling robot. Tiningnan lang ni Santi, walang emosyon. Santi.
Mahinang tinig. Hindi ako masaya, Papa. Alexandro? Ang puso niya, parang nabasag. Bakit, anak? Santi. Pinindot niya ang isang pindutan sa robot. Naglabas ito ng ingay. Malakas. Ingay. Biglang tumakbo si Santi. Nagtago sa likod ng kurtina. Umiiyak. Tiningnan ni Alejandro ang robot. Expensive. Useless. Alexandro. Inner monologue. Hindi ang pera. Hindi ang laro. Hindi ang robot. Kailangan niya si Rosa. Hinanap ni Alejandro ang basurahan. Kinuha niya ang sobre. Bukas na. Alexandro inner monologue. Hindi niya ito binuksan. Sa loob, isang USB, isang maliit na flash drive. Inilagay niya sa laptop. Ito ang video surveillance ng safe ni Santi. Nakita niya si Isadora. Nakita niya ang allowance. Nakita niya ang coin na nilagay niya. Alexandro, inner monologue. Isadora, ang kanyang mata. Nag-apoy. Tumawag siya sa kaibigan niyang IT expert, Alexandro. Kailangan mong hanapin sino ang nagpadala sa akin ng video na ito at bakit. IT expert. Sige, Alejandro. I will do my best. Kinabukasan, nagising si Rosa. Wala si Lola. Rosa sigaw. Lola. Lola. Nasa kusina si Lola. Hawak ang isang lumang picture frame. Lola Rosa. Tandaan mo, ang pag-ibig, hindi dapat hahanapin, dapat binibigay. Sa likod ng frame, may isang note. Nakasulat, mag-ingat ka. Tumingin ka sa puso mo. May isang tao na nag-aalaga sa'yo, hindi mo lang nakikita. Hindi alam ni Rosa kung sino ang nagpadala. Biglang may kumatok. Isang bata. Bata, Ate Rosa. Sabi po ni Mama, huwag mo raw po ibenta ang karinderya. May magbibigay po ng pera sa'yo. Rosa. Bata nag-aalangan. Si Manang Elena. Secret lang daw po. Si Manang Elena. Secret lang daw. Napangiti si Rosa. Isang glimmer of hope. Hindi lahat ng tao. Masama. May awa pa. May hiya pa. Kinuha niya ang sobre mula sa bata. Pera. Sapat na para sa gamot ni Lola sa loob ng ilang linggo. Rosa, napatingin sa hindi ko na ito ibebenta. Not yet. Hindi na siya nag-iisip. Lola first. Sa Arriaga Highlands, IT expert Alejandro. Nahanap ko na ang sender. Si Manang Elena. Alexandro, tiningnan ng video. Alam ko na. Pero, bakit niya ginawa? IT expert. May nakita sa system. May message siya sa hidden file. Sabi niya, hindi ko kaya ang hiya. At, para sa bata. Alexandro, inner monologue. Para sa bata. Hindi tungkol sa utang na loob kay Isadora, kundi utang na loob sa kanyang budhi. Nilapitan ni Alejandro si Santi. Nakaupo sa kama. Walang imik. Alexandro, naupo sa tabi niya. Anak, may kailangan akong itanong sa'yo. Tumingin lang si Santi sa kanya. Ang mata? Walang buhay. Alexandro? Si Rosa. Bakit siya special sa'yo? Santi mahinang tinig. Hindi ingay. Alexandro. Napangiti. Alam ko. Pero, may ibinigay ba sa'yo si Rosa bago siya umalis? Kinuha ni Santi ang isang maliit na baryang luma mula sa ilalim ng unan. Santi, itinaas ang barya. Galing sa kanya. Lucky charm daw. Alexandro, nanginginig ang boses. Anak, kinuha ba ni Tita Isadora ang pera mo? Santi, nanginginig. Ayoko ng ingay. Kinuha niya. Tapos, sabi niya, shh, Alexandro. Inabot ang video. Tiningnan niya ang video at nakita ang eksena kung saan nilagay ni Isadora ang hindi niya ito matanggap, ang sarili niyang kapatid. Alexandro, niyakap niya si Santi. Mahigpit, anak.
I'm sorry. Patawarin mo ako, anak. Santi. Umiyak siya. Bakit mo siya pinaalis, Papa? Ang ingay na naman. Ang tinig ni Santi. Parang kutsilyo na bumasag sa lahat ng doubt ni Alejandro. Alexandro, inner monologue. Wala nang time, wala nang reason para magantay. Tinawagan ni Alejandro ang lawyer niya. Alexandro Attorney Ramos, gusto kong ilabas mo ang lahat ng documents. Ateo Ramos. Ano, sir? Sa court. Alexandro, hindi. Sa press. Atetyon Ramos, nagulat. Public? Delikado po yan, sir. Si Ma'am Isadora. Alexandro. Wala na akong paki kay Isadora. Gusto ko malaman ng lahat ang totoo. Gusto kong malaman ng lahat na hindi magnanakaw si Rosa. At Tia Tanay Ramos. Pero ang guardianship niyo, sir. Alexandro galit. Kung matatalo ako, fine. Pero hindi ako papayag na ang buhay ni Santi at ni Rosa ay masisira dahil sa kasinungalingan. Alexandro. Huminga ng malalim. Maghanda ka. May pupuntahan ako. Sa gabi, nagmaneho si Alejandro. Hindi sa korte, hindi sa pulis. Dumiretso siya sa karinderya ni Rosa. Nakita niya si Rosa. Nakaupo, nagsusulat. Puno ng pagod. Puno ng despair. Bumaba si Alejandro sa kotse. Walang takot. Walang doubt. Alexandro, inner monologue. Ito ang huling laban ko. Hindi para sa pera, kundi para sa truth at sa love. Pumasok siya sa loob. Tiningnan siya ni Rosa. Walang emosyon. Alexandro. Nilapag niya ang USB sa mesa. Rosa, patawarin mo ako. I am truly sorry. Ito ang proof. Hindi kinuha ni Rosa ang USB. Rosa mahinang tinig. Huli na, Alejandro. Ang tiwala ko. Basag na. Alexandro? Hindi. Hindi huli. Rosa huli. Alam mo kung kailan ka dapat kumilos? Noong tinawag akong magnanakaw. Alexandro? Niyakap niya ang sarili. Alam ko, I failed. Pero may kailangan akong gawin. Rosa? Ano? Alexandro? Tumingin sa bintana. Ang tingin niya matigas. Ibabalik ko ang dangal mo. Publicly. Kinabukasan, isang malaking tarpaulin ang nakasabit sa Arriaga Highlands. Headline, Pasensya Rosa, hindi siya magnanakaw, ako ang nagkasala. Ang mga media, nag-iipon. Alexandro, nakaharap sa media, nanginginig, pero matatag. Ako po si Alejandro Arriaga. Gusto kong malaman ninyo, hindi totoo ang lahat ng sinabi laban kay Rosa Marquez. Isadora. Biglang dumating. Galit na galit. Kuya, ano ang ginagawa mo? Alexandro. Tumingin sa kapatid. Ang totoo. Kinuha ni Alejandro ang speaker. Inilabas niya ang recording mula sa USB. Tinig. Isadora. Sige, kunin mo na. At ilagay mo ang barya na yon. Tinig. Santi. Mama Rosa. Tinig. Isadora. Shh! Heto, Santi. Heto na ang bago mong barya. Tingnan mo. Huwag kang maingay. Ang lahat, tahimik. Tinig ni Isadora sa recording. Ang lahat, tahimik. Tumigil ang lahat. Ang mga reporter, nag-uunahan sa pagsasalita. Ang mga kamera, nagkikislapan. Si Isadora, putlang-putla. Parang multo. Isadora nanginginig. Kasinungalingan. Fake. Alexandro kalmado. Malungkot. Hindi Isadora. Ito ang totoo. Iyan ang ginawa mo. Iyan ang Isadora. Nagsimulang umiyak. Galit at hiya. Pinahiya mo ako. Alexandro. Tumingin sa kamera. Gusto kong humingi ng tawad kay Rosa Marquez. Hindi siya magnanakaw. Siya ang ilaw sa buhay ng anak ko. Dahil sa recording, wala na siyang kawala. Tumakbo si Isadora.
tumakas sa kahihiyan. Sa barangay ni Rosa, hindi siya nanonood ng TV. Hindi niya alam ang nangyayari. Naghahanda siya ng kakanin para ibenta. Ang lahat ng tao sa kalye, nag-iipon. May fiesta doon. Ang musika, malakas. Ang ingay, masaya. Rosa, inner monologue. Sana, matapos na ang lahat. Biglang tumigil ang musika. Ang lahat ng tao, tumingin sa kalsada. Tinig, lalaki. Si Alejandro Arriaga, nakita ni Rosa. Si Alejandro, nakasuot ng puting polo, pawis na pawis, nakatayo siya sa gitna ng plaza, sa harap ng mga tao. Alexandro hawak ang isang mic, mga kababayan. Hindi ako nandito para makialam sa inyong fiesta. Nandito ako para magsalita. Ang lahat, nakatingin. Alexandro, tumingin kay Rosa. Ang mata niya puno ng regret. Rosa, alam ko, huli na. Pero please, bigyan mo ako ng chance. Rosa, inner monologue. Chance? Para saan? Alexandro, nag-umpisa siyang magsalita. Walang Taglish, pure Tagalog. Pinahiya ko ang isang babaeng tapat at matapang. Pinili ko ang kadena ng utang na loob kaysa sa katotohanan. Alexandro, ang kapatid ko, siya ang kumuha ng pera. Siya ang nag-ayos ng insurance fraud. Ang lahat ng sinabi laban kay Rosa Marquez, kasinungalingan. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Alexandro, yumuko siya. Rosa Marquez, hindi ka magnanakaw. Ikaw ang ilaw. At ang lahat ng hiya na ibinigay ko sa'yo, ako na ang magdadala. Kababaihan 1 umiyak. Kawawang Rosa. Lalaki 1, napatango. Buti naman, nagsalita na siya. Lumapit si Rosa. Tahimik. Ang puso niya, parang tambol. Rosa, mahinang tinig. Salamat, Alejandro. Ang dangal ko na ibalik mo, Alexandro. Hindi lang yan. Gusto ko, bumalik ka. Hindi dahil sa akin, kundi dahil kay Santi. Hindi na siya nagsasalita. Rosa nanigas. Santi? Alexandro. Lumuhod siya. Sa gitna ng mga tao, patawarin mo ako, Rosa. Hindi ko alam kung paano mo gagawin. Pero, sana, tumahimik ang lahat. Naghihintay. Lumapit si Rosa. Hindi niya hinawakan si Alejandro. Tiningnan niya lang siya. Rosa. Tiningnan niya ang mga tao. Sa lahat ng pinagdaanan ko, may isang bagay lang ang mahalaga. Respeto. Rosa. Lumingon kay Alejandro. I'm sorry. Hindi ko matatanggap ang offer mo. Alexandro. Nagulat. Bakit? May proof na ako. Rosa. Kinuha niya ang sobre na galing kay Manang Elena. Ito ang pera na binigay ni Manang Elena para sa treatment ni Lola. Hindi niya kailangang gawin yan, pero ginawa niya. Bakit? Dahil may budhi siya. Rosa. Pinunit niya ang dyaryo na may larawan ni Denise. At ang kasal? Alejandro? Sino ang mapapangasawa mo? Sino ang pipiliin mo kung ang court ang magdesisyon? Nagulat si Alejandro na wala sa isip niya ang engagement para sa guardianship. Rosa. Ang totoo, hindi mo kailangang magdobleng effort para sa proof. Kailangan mo lang magtiwala. Ang kasal, ang guardianship, nakalimutan niya. Sa gitna ng laban para sa truth, nakalimutan niya ang stakes. Ang mukha ni Rosa, hindi galit, kundi disappointed. Alexandro, Rosa, iyon ay para lang kay Santi. Para sa guardianship, Rosa. Mahinang tawa. Para kay Santi? Bakit? Hindi ba't mas mabuti kung stable ka? Rosa, tumingin sa kanya. Matigas. Kung gusto mo talagang manalo sa court at protektahan si Santi, prove it. Alexandro, paano? Rosa. Inilabas niya ang dyaryo na may larawan ni Denise.
Publicly. I-cancel mo ang lahat ng arrangement. Sa harap ng court. Sa harap ng media. Alexandro nanginginig. Kung gagawin ko yan, matatalo ako. Mawawala si Santi sa akin. Rosa yumuko. Kung ganoon, hindi mo ako kailangan. Ang kailangan mo, ang connections ni Denise. Lumabas si Rosa, pumunta sa karinderya. Bumalik si Alejandro sa Arriaga Highlands. Isadora, galit na galit. Ano ang ginawa mo? Baliw ka. Sinira mo ako. Alexandro kalmado. Malungkot. You ruined yourself, Isadora. Hindi ako. Isadora, hindi ka nanalo. Bukas, court hearing na. Wala kang witness. Wala kang wife. Matatalo ka. Mawawala sa'yo si Santi. Alexandro. Nag-isip. Hindi. Hindi ako magpapakasal. Not for Alexandro, tinawagan ng kanyang lawyer, Attorney Ramos. Tawagan mo ang court. May bago akong statement. Kinabukasan, sa court, nandoon si Isadora, nakasuot ng itim, nakangiti, confident. Dumating si Alejandro, mag-isa. Judge Mr. Arriaga, wala ba kayong statement tungkol sa kasal nyo? Alexandro tumayo. Matatag. Your Honor, hindi po ako magpapakasal, wala po akong balak. Nagbulong-bulungan ng lahat. Isadora. Naiinis. Your Honor, ang kapatid ko, unstable. Hindi siya qualified. Alexandro, tumingin sa judge. Your Honor, ang kailangan ni Santi, hindi stable life. Ang kailangan ni Santi, peace. At ang makapagbibigay nito, si Rosa Marquez, Judge Rosa Mark, ang woman na inakusahan ng fraud, Alexandro. Inabot ang USB, Your Honor. Ito ang proof. Hindi fraud ang ginawa ni Rosa. Victim siya ng conspiracy ng aking kapatid. Nag-play ang recording. Ang lahat. Narinig ang tinig ni Isadora. Sa labas ng court, nandoon si Rosa. Nag-iisa. Nakikinig. Ang puso niya bumabalik. Hindi sa pagmamahal, kundi sa respect. Hindi niya inisip na gagawin yun ni Alejandro. Sacrifice. Rosa, inner monologue. Ginawa niya. Pinili niya ang truth kaysa sa power anasoy. Bumalik si Alejandro. Walang desisyon, pero may dignity. Nakita niya si Rosa. Alexandro. Tiningnan niya ang lupa. Natalo ako, Rosa. Walang desisyon. Pero, I told the truth. Rosa. Tumingin sa kanya. Hindi ka natalo, Alejandro. Nanalo ka, Rosa. Nilapitan niya si Alejandro. Hindi ko kinuha ang pera ni Manang Elena. Hindi ako charity. Alexandro. Ngumiti. Malungkot. Alam ko. I respect that. Rosa. Kinuha niya ang allowance na ibinalik ni Alejandro. Ito. Ibalik mo sa safe ni Santi. Hindi ko kailangan ng pera mo. Rosa, pero dahil sa truth mo, dahil sa sacrifice mo, bibigyan kita ng chance. Alexandro, nagulat. Chance? Rosa, matatag. Babalik ako sa resort. Bilang yaya ni Santi. Therapist, hindi dahil sa'yo, kundi para sa bata. Rosa, pero may rule ako. Sa unang doubt mo, aalis ako at hindi na ako babalik. Alexandro, umiyak siya. Salamat, Rosa. Salamat. Biglang lumabas si Isadora. Isadora, galit na galit. Hindi ka na niya mapoprotektahan, Rosa. Ako na ang hahawak kay Santi. Judge lumabas. Galit. Miss Arriaga, ang lahat ng sinabi mo, invalid, dismissed. Ang court, may bago akong order. Judge Mr. Arriaga at Miss Marquez. Para sa stability ni Santi, required kayong manirahan bilang family. At, Judge, nag-iba ang tinig. Dapat kayong magpakasal sa loob ng 1 taon. Legal. O kaya,
Kukunin ng state si Santi. Magpakasal. Sa loob ng 1 taon. Legal. O mawawala si Santi. Nakatitig si Rosa kay Alejandro at kay Isadora. Ang judge, walang emosyon. Ang batas, praktikal. Isadora, ngumiti ng tagumpay. Isang si? Kuya, wala kang kawala. Kailangan mong magpakasal. Sa magnanakaw pa. Alexandro. Hawak ang braso ni Isadora. Tumahimik ka, Isadora. Rosa. Huminga siya ng malalim. Tiningnan si Alejandro. Is that true, Alejandro? Kailangan nating gawin ito? Alexandro. Yumuko. Hindi ko alam, Rosa. Pero, I will not lose Santi. Rosa. Tumingin sa judge. Your Honor, hindi po namin ito love story. Ito po ay arrangement. Judge, walang emosyon. Iyan ang batas. Kailangan ni Santi ng stable environment. Kinabukasan. Sa Arriaga Highlands, bumalik si Rosa. Hindi na server, kundi future stepmother. Sinalubong siya ni Santi. Santi. Tumakbo kay Rosa. Niyakap. Rosa. No noise, Rosa. Niyakap niya si Santi. Mahigpit. Hinding-hindi ka na mag-iisa, Santi. I promise. Pero ang buhay, hindi madali. Si Isadora, nandoon pa rin. Nakatira. Isadora. Tinitingnan si Rosa. Welcome back, Rosa. Enjoy your stay. Pero, tandaan mo, ito ang bahay ko. Rosa Calmado. Hindi ako bisita, Isadora. I'm Santi's caregiver at your brother's wife. Isadora, napaatras. Sa gabi, mag-isa si Rosa sa isang malaking guest room. Si Alejandro, sa kabilang dulo ng hall. Alexandro, inner monologue. Asawa? Hindi pa. Pero, responsible na ako sa kanya. Tinawagan niya si Rosa. Alexandro Rosa. Kumusta? Rosa. Walang emosyon. Okay lang. Si Lola, nagpapahinga. Alexandro. Tungkol sa marriage, kailangan nating magkasundo. Contract. Rosa. Kontrata? Sige. Rule number 1, respect. Alexandro. Rule number 2, no love. Walang feelings. Rosa tawa ng malungkot. Deal. Sa court hearing para sa guardianship, nag-usap si Alejandro at Rosa. Alexandro, Rosa, kung kailangan nating magpanggap. Gawin natin. Rosa tumango para kay Santi. Isadora, nakaharap sa judge, Your Honor. Ang kapatid ko, may financial fraud case at ang babaeng ito, magnanakaw. Alexandro tumayo, Your Honor. Hindi totoo. My sister is trying to sabotage. Biglang nag-iba ang mukha ni Santi. Na-stress. Santi sumigaw. Malakas. Ingay. Ingay. Ang lahat. Natigilan. Lumapit si Rosa kay Santi. Niyakap. Rosa mahinang tinig. Shh! Quiet. Shh! Kinantahan niya ng isang lumang lalabay. Ang judge nanood. Judge umiyak. I see. Mr. Arriaga, hindi ko kailangan ng contract. Kailangan ko ng love. Bumalik si Alejandro at Rosa sa Arriaga Highlands. Isadora galit. Hindi ka nanalo, Alexandro. Tiningnan si Isadora. Walang galit. Manalo? Natalo ako, Isadora. Pero, I learned something, Alexandro. Kinuha niya ang kamay ni Rosa. Rosa, thank you, Rosa. Binitawan ang kamay ni Alejandro. Huwag mo akong pasalamatan. It's a job. Sa gabi, si Rosa, walang masabi. Nakita niya si Alejandro, nakaupo sa labas ng bintana, nag-iisa. Napakagatlabi si Rosa. Lumapit siya. Rosa, Alejandro, Alexandro, tumingin sa kanya. Rosa, Rosa. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo, pero thank you for believing me.
Alexandro? Ngumiti. Hindi lang believe. I know. Rosa, inner monologue. Mayroon pa ba akong doubt? Biglang, may message sa pintuan. Isang maliit na note. Anonymous. Note, mag-ingat ka. Hindi pa tapos si Isadora. May sikreto pa siya tungkol kay Santi at sa totoong ina niya. Sikreto tungkol kay Santi at sa totoong ina niya. Nanginginig ang kamay ni Rosa. Sino ang nagpadala ng note? Manang Elena? O isa pang tao na nais tumulong? Hindi na siya makakatulog. Ang secret na yon, mas mahalaga pa sa marriage contract. Kinabukasan. The wedding. Hindi ito grand wedding. Walang reception, walang guests. Sina Rosa at Alejandro lang. Sa opisina ng judge. Judge, kayo ba ay sasang-ayon sa marriage na ito? Alexandro Rosa, mahinang tinig. Opo, ang vows. Hindi tungkol sa love, kundi sa responsibility. Alexandro, tinitingnan si Rosa. Pinapangako ko na poprotektahan ko si Santi at your dignity. Rosa. Tinitingnan si Alejandro. Pinapangako ko. Naaalagaan ko si Santi at iingatan ko ang pag-asa. Bumalik sila sa Arriaga Highlands. MRS Arriaga. Iyan ang bagong title ni Rosa. Hindi siya masaya pero hindi siya malungkot. Ang tanging joy niya, si Santi. Santi niyakap si Rosa. Mama Rosa. My family. Rosa, inner monologue. Mama Rosa, sa akin. Mas mahalaga pa sa dampo. Sa gabi, magkasama sila sa isang mesa. Kumakain. Tahimik. Rosa Alejandro, may kailangan akong itanong sa'yo. Alexandro, ano iyon, Rosa? Ang mama ni Santi, ano ang nangyari? Alexandro. Naging seryoso. Nag-away kami. Umalis siya. Tapos, accident. Namatay siya. It was my fault. Rosa, hinawakan ang kamay niya. Hindi ka guilty. Alexandro umiling. Hindi mo alam. Nag-aalaga si Rosa kay Santi. Nakita niya ang lumang album ni Santi. May larawan ng mama niya. Rosa, inner monologue. Maganda. Elegant. Hindi ako. Sa ilalim ng larawan, may isang note. Note, love, huwag mong kalimutan ang iyong mama. Laging maging masaya. Biglang pumasok si Isadora. Isadora. Tiningnan si Rosa. Galit. Ano ang ginagawa mo dyan? Privacy! Rosa kalmado. I'm Santi's mother now. Figure of speech. Isadora naiinis. Hindi ka mother. Yaya ka lang. At wife ka lang sa contract. Rosa. Lumapit kay Isadora. May sikreto ka. Tungkol sa mama ni Santi. Isadora nanigas. Wala akong secret. Umalis ka na. Rosa tumingin sa mata ni Isadora. Utang na loob. Hindi sa'yo. Kundi sa truth. Isadora tumakbo. Natakot. Sa gabi. Si Rosa, nag-iisip. Nakita niya si Alejandro. Nakaupo sa hardin. Rosa Alejandro, gusto kong mag-usap tayo tungkol sa Sentro Ilaw. Alexandro nagulat. Sentro Ilaw? Rosa ngumiti. Oo, para kay Santi. At sa ibang bata na katulad niya. Alexandro natuwa. Rosa, I like that. Rosa, inner monologue. Hindi lang contract, may future pa mo. Nagpadala si Isadora ng invitation sa fiesta. Isadora, tawa ng malakas. Welcome sa fiesta, Rosa. Sana mag-enjoy ka. Alexandro, nag-aalala. Rosa, baka may mangyari. Rosa matatag. Hindi ako takot. Ako ang wife mo. I will fight. Sa fiesta, maraming tao, maraming politicians. Nakadress si Rosa, maganda. Pero nervous. Lumapit si Isadora. May hawak na mic.
Isadora nakangiti. Mga kababayan, may kailangan akong sabihin. Ang aking kapatid. Naloko. Isadora. Ang babaeng ito, si Rosa, kinuha ang lahat ng pera mula sa foundation ni Santi. Financial fraud. Nagbulong-bulungan ang lahat. Isadora. Tumingin kay Rosa. Ikaw ang magnanakaw. Lalo pa akong atakihin. Nakatayo si Rosa. Kalmado, walang fear. Ang lahat ng tao, nakatingin. Isadora. Galit. Sagot Rosa. Nasaan ang pera ng foundation? Alexandro. Biglang tumayo si Alejandro. Walang tama na, Isadora. Alexandro. Kinuha niya ang mic. Hindi totoo ang sinabi ni Isadora. Si Rosa? She is my wife at hindi siya magnanakaw. Alexandro. Tiningnan ng mga tao ang lahat ng sinabi ni Isadora. Kasinungalingan ang proof. Nandoon na sa court. Isadora. Umiyak. Malakas. Kuya, hindi mo ako maintindihan. I'm your sister. Alexandro. Tiningnan si Isadora. Walang galit. Malungkot. Hindi ka na ang kapatid ko. You are just a lie. Naiwan si Isadora. Nag-iisa. Ang lahat ng tao. Umalis. Walang pumansin sa kanya. Ang hiya. Bumalik kay Isadora. Isadora. Inner monologue. Wala na ako. Natalo ako. Patete. Sa gabi, si Rosa. Natutulog sa guest room. Si Alejandro. Sa library. Rosa. Nagising si Rosa. Hindi na siya makatulog. Lumabas siya. Pumunta sa kusina. Nakita niya si Alejandro. Nakaupo. May hawak na larawan. Rosa Alejandro. Alexandro. Tumingin sa kanya. Ang mata. Pula. Rosa. Ang mama ni Santi, hindi siya namatay sa accident. Suicide. Rosa nanigas. Suicide? Alexandro yumuko. Oo, may mental illness siya. Hindi niya kaya ang pressure. Alexandro. At si Isadora? Sinabi niya sa akin na accident. Ginawa niya yon para kontrolin ako. Utang na loob. Rosa. Inner monologue. Ang secret. Rosa. Hinawakan niya ang kamay ni Alejandro. Hindi mo kasalanan. Alexandro. Hindi mo alam. Kinabukasan, si Rosa. Nagtataka. May lalaking nag-message sa kanya. Anonymous. Text message. Tingnan mo ang likod ng portrait ni Isadora. Ang mama ni Santi. May nandoon. Rosa. Inner monologue. Portrait. Pumunta siya sa hall. Nandoon si Isadora. Isadora galit. Ano ang ginagawa mo dyan? Rosa, hindi siya sumagot. Kinuha niya ang portrait ni Isadora. Inalis ang likod. Rosa nagulat. Isang maliit na note. Galing sa mama ni Santi. Note. Hindi mo ako pwedeng kontrolin, Isadora. Aalis ako. Sana, maging masaya si Santi. Rosa. Inner monologue. Hindi accident. Hindi suicide. Pumunta si Rosa kay Alejandro. Rosa Alejandro. Ang mama ni Santi, hindi suicide. She left. Alexandro. Nagulat. Paano mo nalaman? Rosa. Inabot ang note. Ito. Alexandro. Tiningnan ang note. Nanginginig. Isadora. Pumunta si Alejandro kay Isadora. Alexandro galit. Isadora, bakit mo ginawa ito? Bakit mo sinabi na suicide? Isadora. Umiyak. Gusto ko lang. Stable ka, Alexandro. Wala na akong utang na loob sa'yo. Ang pamilya ko. Si Rosa at si Santi. Isadora. Napaatras. Fine, I'm leaving. Umalis si Isadora. Nag-iisa. Walang love. Walang family. Alexandro niyakap si Rosa. Thank you, Rosa. For the truth. Rosa. Niyakap si Alejandro. Hindi ako hero. Ikaw ang hero.
Wala na si Isadora, wala nang doubt. Ang Arriaga Highlands, tahimik, hindi sad, kundi peaceful. Hindi na contract ang nagbubuklod sa kanila, kundi love. Kinabukasan, si Rosa, nagluluto sa kusina. Hindi na server, kundi wife. Alexandro, niyakap si Rosa mula sa likod. Rosa, salamat. I love you. Rosa, napangiti. I love you too. Taptaw? Si Lola, gumaling. Lola. Tiningnan si Alejandro. Ang gwapong lalaki. Good choice, Hija. Rosa natawa. Opo, Lola. Taptaw. Sina Alejandro at Rosa. Nagplano para sa sentro ilaw. Rosa may hawak na, gusto ko, may garden, para kay Santi. Alexandro numiti. Opo, my queen. Sa gabi, si Santi, natutulog. Alexandro, nilapitan si Rosa. Rosa, thank you. Dahil sa'yo, I learned to fight. Rosa. Tiningnan si Alejandro. Hindi ako fighter. Ikaw ang fighter. Isang linggo matapos umalis si Isadora, may dumating na letter. Galing sa kanya. Alexandro. Binasa niya. Isadora. She left the country. Rosa. Huminga ng malalim. I'm sorry. Alexandro. Hindi. Hindi ako sad. I'm free. Sa construction site ng Sentro Ilaw, Rosa may hawak na shovel. Sa wakas. Our dream. Alexandro ngumiti. Hindi lang dream. It's a promise. Si Santi, naglalaro sa construction site. Santi, tumawa. No noise, Rosa. Niyakap si Santi. Walang noise, Santi. Just love. Bumalik si Manang Elena. Manang Elena, umiyak. Rosa, Alejandro, patawarin niyo ako. Rosa, niyakap si Elena. Hindi ka namin kailangan patawarin. You saved us. Alexandro. Ngumiti. Manang, bumalik ka na. Family. Sa gabi, si Rosa at Alejandro nakaupo sa hardin. Rosa, Alejandro, I love you. Alexandro, niyakap si Rosa. Mahigpit. I love you more. May natagpo ang isang note sa ilalim ng unan ni Rosa. Note, mula kay Isadora. Sana maalala mo, kung hindi dahil sa akin, hindi mo makikita ang totoong lakas ni Alejandro. Rosa, inner monologue. Isadora, kahit masama, may point.